Kasama sa ating RMN Lenten Specials, hilera ng mga libingan ng Santo Papa sadyang nakakamangha para sa mga deboto na bumibisita sa Vatican. May special report si Rajuman Elmar Acol. Isa sa pambihirang tanawin at hindi pinapalagpas ng mga pilgrims at turista na bumibisita sa St. Peter's Basilica sa Vatican ay ang pagtungo sa groto sa underground ng simbahan. Akalain mo ang tomb o libingan ni St. Peter ay nasa ilalim pala ng main altar o papal altar na isang napakalaki at magarang estruktura sa gitna ng makasaysayang simbahan. Batay sa kwento, may mahigit 200 na ang Santo Papa ng Simbahan Katolika at ang first pope ay ang founder mismo ng simbahan na si St. Peter. Ang tawag sa pinaglagakan ng mga boto ni St. Peter ay confessio. Ang himlayan ni St. Peter ay unang nadiskubre sa kanang bahagi mismo na itinayong high altar ng basilika matapos ang ilang mga paghukay mula noong taong 1939. Sinasabing mahigit sa 70 na mga popes ang nakahimlay dito sa tinagurian ding papal tombs. Ang Vatican Grottos ay hindi naman talaga kuweba, pero isang uri ito ng simbahan sa ilalim ng simbahan. Sadyang pambihira. Walang bayad po ang entrance dito, pero makikipag-unahan ka sa dami ng mga turista at deboto sa araw-araw. Akalain mo, nandito rin ang labi ni St. Longinus, ang Roman soldier na pinaniniwalang sumaksak kay Jesucristo sa kanyang tagiliran gamit ang sibat habang nakapako siya sa krus. Siya ay isang Christian convert. Pinakabago sa libingan dito ay ang kay Pope Benedict XVI na pumanaw noong taong 2022. Ang labi nakahimlay sa dating pwesto ni Pope John Paul II bago ito na-beatify sa pagiging santo. Ang libingan ni St. John Paul II ay nalipat na sa San Sebastian Chapel noong 2011. Sadya talagang nakakamangha ang hiliran ng mga libingan ng mga Santo Papa dito sa groto ng Vatican na talaga namang dinarayo ng napakaraming mga tao. Yan ang ating special report dito sa St. Peter's Square. Ito sa Radyo Manel Maracol, Tatak, RMN.